Lalaking nakamotorsiklo sumalpok sa likuran ng isang pampaserong bus sa EDSA Santolan. Ang detalye ng balitang yan alamin sa Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, nakatihaya at anim wala ng buhay ng data namin sa Wikaba ng EDSA Southbound Lane ng isang lalaki matapos malpok ang kanyang sinasakyan motorsiklo sa likuran ng isang pampaserong bus na kanyang sinusundan. Pero maya-maya pa, Igan, biglang bumangon ang naturang lalaki at doon napag-alaman na nakatulog lang pala ito sa sobrang kalasingan. Hindi na nga niya naalala kung may kasama ba siya o wala. Sa kabutihan ng paladigan ay hindi naman ganun kalala ang mga sugat na tinamuhan ng naturang lalaki at siya rin mismo ang kusang bumangon at pumasok sa ambulansya nang sa hindi na mahirapan pa ang mga rescuer na magdala sa kanya sa pinakamalapit na ospital. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantalang nanlulumo naman po ang isang ina dahil hindi pa rin makita ang kanyang tinangay na sanggol sa loob po ng OSMA, Ospital ng Maynila. Kwento po ng ina ay mag-aalas 11 raw ng gabi, may pumasok na isang babae nakasuot na nurse uniform. Habang katabi niya ang kanyang bagong silang na sanggol, nagpaalam umano yung nurse na kukunin lang si baby at matapos ito ay hindi na muling nakita ang sanggol. Papakainin lang daw eh. Dilabas na ng mga otoridad ang artist sketch ng suspect na tumangay sa sanggol. Tandaan niyo po yan, tignan niyo, baka makatulong kayo. Ayon naman sa Women and Children's Protection Section ng MPD, posibleng miyembro ng sindikato ang tumangay sa bata para gamitin sa pagpapalimos. Kaya naman nagpalabas na ng 100,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa makapagtuturo ng kinaroonan ng sanggol. Ang tanong yung mga yung otoridad ng ospital, paano nakapasok? Paano nakapasok? Oo. Siguro naman, kahit baka salubong ay mga naka-nurse siya eh. Di ba yung ibang nurse? Sino ba yung bago ba? Dapat kilala Kasi rin per nila, warden, di ba? May, Oo. di ba, they Bawat have floor, to each merong other. head Oo, nurse eh. Exactly. Dapat may pananagutan din yung ospital sa gano'n, Exactly, no? oo. Although ang hirap, Ang hirap din. i-figure out din kasi parang sa pelikula mo lang nakikita yun. Totoo yan. Nagpapanggap-panggap dito, nangyayari na rin. Samantala, niyanig naman ng lindol ang bansang Taiwan. Base po sa ulat ng US Geological Survey o USGS, may lakas na magnitude 5.0 ang naturang lindol na tumama ganap na alas 11:52 kagabi. Tinatayang epicenter sa 14 kilometers east-southeast ng Hualien, Taiwan. Sa ngayon, wala namang naiulat o nasaktan o nasirang ari-arian sa nangyaring pagyanig. Samantala, hawak na po ng PIDEA ang umano'y Nigerian national na recruiter ng Pinay na binitay sa China na si Elizabeth Batain. Huli sa isinagawang buy-bust operation ang naturang recruiter sa Quezon City kahapon kasamang isang umano'y drug courier na Korean national. Isang informant ang nagtimbre sa PIDEA sa umano'y mga transaksyon ni Samuel Egbo. Katayin sa PIDEA dahil mainit po ngayon ang issue ng drug news sa bansa, nagre-recruit na ng ibang lahi ang mga drug syndicate para sa kanilang operasyon. Sa pagkakaaresto kay Egbo, posibleng humina raw ang operasyon ng International Drug Syndicate. Pero ayon sa PIDEA, may iba pang international drug syndicates ang nag-ooperate sa Pilipinas. Bukod po sa drug recruitment, sakot din daw sa pamimeke ng credit card ng suspect na Nigerian. At ayon sa PIDEA, itinanggi naman ni Egbo ang mga akusasyon laban sa kanya. Sige, pangalan mo naman, Egbo eh. At sa ibang balita naman, handa raw si Camarines Sur Congressman Dato Arroyo sa inihayag ng BIR na posibleng busisiin ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Arroyo, wala raw siyang tinatago sa kanyang mga yaman at handa raw siyang makipagtulungan sa BIR. Sana lamang daw ay hindi ito isang paraan ng gobyerno para malihis sa usapin ng mga problema ng bansa tulad ng kawalan ng trabaho at kagutuman. Sana rin daw ay hindi ito paraan ng pagigipit ng gobyerno sa mga kaanak ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matatanda ang kinasuhan ng tax evasion ng BIR ang kanyang kapatid na si Mikey Arroyo at asawa nito na si Angela. Samantala, ilang pangalan na ang lumilitaw na posibleng papalit kay outgoing Ombudsman Merceditas Gutierrez. Isa sa mga maugong na iniaalok daw ng posisyon bilang Ombudsman ay si Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales. Pero sa ngayon, ayaw mo na magbigay ng pahayag ng opisina ni Morales tungkol dito. Dire-recommenda naman ni retired Novaliches Bishop Teodoro Bacanis si Justice Secretary Laila de Lima para sa posisyon. Samantala si Father Joe Dizon, convener ng Solidarity Philippines, itinutulak ang appointment ng dating Senador Bobby Tañada o di kaya ni Human Rights Lawyer Manuel Jokno. Epektibo muna simula sa Biyernes ang resignation ni Ombudsman Gutierrez at ayon sa konstitusyon, mayroong hanggang August 6 o 3 buwan mula sa araw ng effectivity ng resignation para makapag-appoint ng Pangulo ng bagong Ombudsman. Ako si Miriam Santiago.
Pwede, why Diba? not? Just Talagang, very tough. diba? Pangalan pa lang Wala parang, kang oh, palulusutin. Tatago ka na. dahil dyan. Pag-iisip-isip ka na, di ba? Oo. Atras ka na. At balita naman mula sa New Zealand at sa kabutihang palad, walang Pinoy na naiulat na nasaktan sa pananalasa ng buhawi sa Auckland. Patuloy pa ikipag-ugnay ng konsulado ng Pilipinas sa ating mga kababayan doon para malaman ang kanilang kondisyon. Nakuna ng video ang aktual na pagtama ng tornado at kitang-kita kung gaano kalaki ang pinsalang naidulot nito. Nadamay din sa pananalasa ng buhawi ang isang mall doon. Ayon sa local police sa Auckland, isa na ang kumpirmadong patay sa pagtama ng buhawi. Parang yan din, parang sa pelikula lang, no? Nakikita natin Twister. video na siya. Usually sa Amerika. Oo. Grabe sa Yun, mas marami ang affected. Day after tomorrow, ganyan din ang itsura. Pero mo yan, oh. Walang ulan yan. Oo. Hangin. Biglaan lang. Parang walang warning, no? Wala. Bilis Talagang eh. palaki ng palaki, pabuo ng pabuo. Tapos pag dumaan, wala. Kahit anong tibay mo eh. Eto naman po, maiba po tayo. Amazing balita naman po mula sa China kung saan agaw atensyon doon ang isang planchador. Biruin niyo ba naman, habang nagpa-plancha kasi siya ng mga gusot na damit, nagagawa pa niya magpakita ng kanyang dance moves. Wow! Ang init niya, na. At hindi lang basta-basta dance steps, kundi may libre pang exhibition. At ang naturang gimmick ng planchador nagsimula dahil daw sa pagkainip niya sa trabaho. Patok naman ang kanyang gimmick sa kanyang customers, kaya binabalik-balikan siya ng mga ito. Baka naman puro kalyo na yung kamay niya kasi puro paso na siya. Grabe, galing niya. Yung ganyang, ina-steamer yan eh. Oh, steam. Mainit din, di ba? Mainit siya. Hindi Mainit. natin tumutuloy yung Tubig yan eh. Mainit yan. Pero sa mainit. isang araw kasi lang yung napaplansya niya. Sa isang oras. ng steps. At least may Actually, show na. Actually, pagpahinga lang siya pag umalis na yung misis niya, yung may-ari nung... At bata pa siya, oh. Bata pa. Naaliw lang niya yung sarili 30 years niya. old. May paraan. Eto, nagkwento naman ang kilig. Nagkwento naman ang dating Pinay na yaya ni Prince William at si Lily Picio nang muling makaharap ang alaga na ngayon ay may asawa na. Kwento ni Aling Lily, mismong ang prinsipe daw ang nagpakilala sa kanya sa asawa niyang si Catherine, Duchess of Cambridge. Sa ngayon, balik trabaho na si Prince William sa Royal Air Force bilang search and rescue pilot. Pero wala pa namang inanunsyo kung saan mag-honeymoon ang royal couple. Lumabas sa kotse, nakalira kami doon. Nakita ko ni William. Pagkita sa akin, tinuloy, oh, it's Lily. Tinuloy ako ng ganyan, na-surprise ako. At I don't expect, kasi ang dami namin nakahilira doon, not only me. They came beside me and then nag-kisses akin. Then, si William, nag-William, at saka si dalawa sila, then pagkatayo doon, yumakap ako sa kanya. Ay, 101. Dami namin. Okay. Wow! Tapos the next day daw, Nainggit. the next day daw, yung butler ng Clarence House, tinawagan daw si Lily, tapos nagsabi na, pinapasalamatan ka muli ni Prince William. Nabasa ko sa dyaryo, ako talaga, oh my God! Sa bagay, kung ano si Sweet Prince, William. kung ano si Prince William ngayon dahil sa pag-aalaga ni 14 years! Tita Lily. Hindi, at hindi na nakalimutan yun. Parang nakakatawa Sweet na naman. utang na loob siya. Or royal wedding pa rin. Okay. Samantala matapos sumikat ang kanyang pangalan bilang designer ng wedding gown ni Catherine, Duchess of Cambridge, puro papuri ang natatanggap ngayon na fashion designer ni Sarah Burton. Panay ang bati sa kanya dahil sa kanyang disenyo nang dumalo siya sa isinagawang pagpupugay sa yumaong British designer na si Alexander McQueen sa New York. At ilang araw matapos ang royal wedding, tila pinag-uusapan pa rin ang kanyang idinisenyong gown para kay Kate Middleton. Hindi yan. Ay, hindi yan yung gano'n, ha? Hindi rin. Ayoko. Pero yung dinesign niya kay Pepa raw, now she's the it girl of London, Pepa. Oo, talaga. Sobrang ganda na talaga Actually, niya. ang ganda nga ng Actually, maganda rin. Maganda rin yun. At ang ganda ng katawan, walang taba, wala nang isang taba, wala. Hindi mo sa pamilya Middleton ng puson. Hindi kasi patinig na walang puso. Wala pa to si Walang puso, walang taba. Wala. Hindi naman kailangan ng babae. sobrang Kumakain ganda ng cholesterol. Yung kay Kate, dahil sobrang ganda niya na, diba? Hindi mo kailangan Hindi sobrang kailangan. ganda na volume ng gown, diba? Pero ang ganda kasi ng gown niya, talagang hulma sa katawan niya. Kitang-kita mo yung ganun niya, yung So shape. yung tailoring talaga yung Or maganda. pwede rin ma-inlove si Prince Harry sa kapatid ni Kate. Tsaka may boyfriend si may Football boyfriend siya player. na friend ni Prince William. May boyfriend si Prince. Dahil dito nang galing yung Oo, ganun. parang dahil- football player, no? Dahil dito Former galing yun, cricket tayo player magko-cover ng royal wedding ni Prince Harry. Yay! Pipa? Ang gwapo ni Harry. Ang gwapo ni Harry. O ito naman maagang showbiz balita ni Lou Andy. Good morning, Lou Andy.
Tama, sinimulan nyo na dagdagan pa natin. Ito na po ang Hollywood News natin ngayong umaga tungkol po ito sa sikat na singer na si Beyonce na nabu sa isang fashion show event sa New York. Nagmamadali raw kasi sa red carpet ang singer na bagay na ikinainis ng mga photographers. Dahil daw kasi sa pagmamadali ni Beyonce, hindi nila makuhanan ng maayos ang singer sa kabila ng kanilang matagal na pag-aabang sa paglabas nito. Kasama rin niya sa naturang red carpet ang asawang si Jay-Z. Agad namang inilayo si Beyonce sa mga press ng kanyang stylist. Parang di yata totoo nagmamadali si Beyonce. Tagal niya nga eh. Di ba? Hirap maglakad mo Saan nakakita ginawang baston yung gown? Okay, narito na. Narito ng hirit panahon ni Love Anjuver. Parang yung tumahiban ng pangkasal mo, Love, si Sarah Burton, parang parehas eh. Love, good morning. Yeah, si Sarah Burton, Papa Rene Salud. Yan, ito mga kapuso, ang ating hirit panahon ngayong umagang ito mga kapuso. Meron pa rin tayong tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Ito po yung mahangin mula sa Northern and Southern Hemisphere na nagsasalubong sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya kahapon po, di ba, nagkaroon ng pag-uulan. Pareho din po ngayong araw na ito. Kaya naman po inaasahan na ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay magkakaroon ng malawakang pag-uulapang kalangitan na may mga medyo pag-ulan-ulan. So abangan nyo na po yan. Ang ating pong sunrise nakataas na ba? 5:32 ng umaga. Umakyat na nga siya. At ang ating pong paglubog ng araw ay 6:13 ng hapon. Narito na po ang mga weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan nyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Tambay na sa inyong paborito morning barkada sa umaga. Marami pa po kaming sorpresa para sa inyo. Dito lamang yan sa Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Unang hirit, unang ka. Nung nakilala mo ang unang mong sinta, umapaw ang saya at siya'y ibang-iba, sinasamsam ang bawat unita.